Kumusta mga kabayan? Kung iniisip nyo mag-abroad bilang caregiver dito sa Kuwait, insakto, itong video na to ay pag-uusapan natin. Real talk tungkol sa oportunidad, sahod at challenge. Una, pag-uusapan natin ang mga pag-process at saka ang mga requirements kung kayo ay nasa Pinas pa. Tapos, papunta kayo dito sa Kuwait. Mga document na hanapin sa'yo sa agency, kailangan may passport ka, may NBI ka, tsaka police clearance, tapos may POAE ka, tapos may OEC ka galing sa POAE ka din ng employment certificate, halimbawa may experience ka na. Tapos huwag talaga kalimutan ang TISDA in situ certificate na nagpapatunay na nakapag-aral ka ng caregiver, kasi lang caregiver, so hanapan ka employment clearance. Tapos yung birth certificate mo. Tapos kung halimbawa may asawa ka na, hanapan ka din ng marriage contract kung halimbawa may asawa ka na. Tapos kailangan may skill basic ka. Tapos may advantage, kailangan hindi lang pag-aalaga ng pasyente or matanda ang kakailanganin mo. Kailangan marunong ka din sa mga paggawaing bahay, kasi hindi naman pag halimbawa nandito ka na sa ibang bansa, dito sa Kuwait or kahit saan man, tapos mag-apply ka bilang caregiver, hindi, may mga iba kasi na halimbawa may ma-assign ka sa bahay or sa iba sa mga facilities, ganyan, sa hospital. Tapos especially talaga kung nasa bahay ka, lalo na pag dalawa lang kayo ng patient mo, kailangan marunong ka ding panggawaing bahay, marunong ka ding magluto para sa kanya, ganyan. Kailangan may advantage skills ka din. Ito ka sa Kuwait, magtrabaho bilang caregiver, ang sahod talaga dito sa Kuwait, lalo na pag may certificate, ay kapag tapos ka ng caregiver tapos may experience ka. Kung halimbawa naman sa hospital ka ma-assign, ang kadalasan pag nasa hospital ka, may mga pasyente ka talaga makagalaw na nasa bed na lang talaga sila. Tapos ang sahod ka is 400 KD to 500 KD. So kung halimbawa ang sahod mo is 400 KD, so nasa Pinas na rin is mga 76,000. Ikaw naman ay dito na sa Kuwait, tapos gusto mong magtrabaho bilang caregiver, tapos wala kang certificate, so hindi, wala nang problema yan, kasi dito sa Kuwait, kung gusto mong mag-aral bilang caregiver, tapos makakuha ka ng certificate, pwede ka na mag-aral dito. Nalampasan ko din yun na mga challenge ko bilang caregiver na experience. So pagdating ko talaga dito guys, is wala akong mga papel or hindi ako nakapag-aral ng caregiver, so experience lang talaga ako dito. Kaya ang ginawa ko nung 5 years na ako, inisip ko maganda ding opportunity to para sa akin. So what if mag-aral ako, kasi pag magpasok ka talaga ng caregiver, kailangan may mga papel ka talaga, may pinag-aralan ka, tapos may certificate ka. So ang ginawa ko guys is nag-aral din ako dito sa Kuwait. Nag-aral ako, bali ang kinuha ko na lang na is 3 months na kinuha ko siya 3 months in situ. Tapos nung nag-aaral ako mismo ang nagbabayad sa sarili ko para lang talaga makakuha ko ng certificate. So thanks God ngayon at may certificate na ako at nakapag-aral na din ako ng caregiver, may experience na ako at saka may certificate pa ako. So kung gustuhin ko nang mag-apply, halimbawa mag-apply na ako sa mga hospital or sa mga facilities, so okay na, kasi may experience na din naman ako at saka may certificate na din ako na nagpapatunay na isang certified caregiver na talaga ako. At kahit hindi man ako nakapag-aral sa Pinas ng caregiver, at least dito sa Kuwait natapos ko. So guys, ito ang certificate ko na bilang caregiver at nagpapatunay na nakapag-aral talaga ako ng caregiver dito sa Kuwait. So I got my certificate. Kayo, kung halimbawa dito na kayo sa Kuwait, tapos gusto nyo mag-aral ng bilang caregiver, so hindi na problema yan, kasi makapag-aral na kayo at makakuha na kayo ng certificate. Certified caregiver ka na. Ito na ngayon ang certificate ko bilang caregiver.
Dito sa Kuwait guys, marami ding naghahanap ng mga caregiver dito. Makapasok ka rin ng trabaho dito. Pero mas maganda talaga kung may certificate ka na nakapagtapos ka ng pag-aaral bilang caregiver kasi makapag-demand ka ng sahod. Unlike sa wala kang certificate, maliit lang ang ibibigay sa iyo na sahod, pero pag may certificate ka, makapag-demand ka talaga na kahit mga 300 to 400 na sahod. So, mabibigyan ka talaga nila ng sahod. Gusto kayong itanong, so i-comment nyo lang sa comment section. At kung may mga ibang tanong pa kayo, please comment down below. So, thank you so much guys. Thank you for watching.